Bigla mga kababayan na tumapang si House Speaker Martin Romualdez. Bagitan niya Mr. Maravillas. Naging alatigre na po. Ayan po mga kababayan. Sabi ni Martin, tatayo ako laban sa sino man na mananakot sa atin. Bagitan niya Mr. Maravillas, sino sa tingin mo yung nananakot sa Kongreso? Alam nga naman po na hindi pa ninyo alam. Pero tama po itong naging pronouncement ni Martin Romualdez. Kasi namimihasa po yung mga bully dito sa ating bansa. Talibasa barkada ng China. Di ba? But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Saka like and share na rin po ninyo ng ating video para marami po yung makapanood. Pero anya Mr. Maravillas, nasaan ka ba ngayon? Parang madilim yung background mo. Nasa roof deck po ako ng aming fitness gym. Ayan po mga kababayan para maipakita ko sa inyo yung paligid. Ito yung paligid ng roof deck mga kababayan. Malawak siya. Doon kasi sa baba, punong-puno ng tao. Ipakita ko po sa inyo sa baba ngayon sa aming Colossal Fitness Gym. Baba muna tayo mga kababayan. Matao ngayon po. Ayan po. Kaya next week pupunta ng Maynila si Kuya para mamili po ng additional equipment para hindi magsiksikan yung mga tao dito. Nakakaya naman sa aming mga clients. Ay, kaway-kaway man po. Bibili tayo next week ng bagong mga equipment para hindi kayo magsiksikan dito. Nakakaya naman sa inyo. Ayan po mga kababayan yung aming Colossal Fitness Gym. Ito yung cardio area po. Live tayo. Ayan. Matao ngayon po. Grabe ang tao ngayon. Ayan. Kaway-kaway pa. Kaway-kaway. Ang babait na mga clients namin dito po. Ang gagwapo pa. Di ba? So ito yung yung roof deck namin. Extension po ito ng cardio area. Pinailawan po namin. Diyan po yung Mayon Volcano. Umaapoy pa po yung Mayon Volcano. Galing dito sa aming roof deck, di ba? Ayan po, palakihin ko po. Ayan. Di ba? Ang ganda ng roof deck ng aming roof deck ng aming may fireworks dito po sa Colossal Fitness Gym. Ayan po. Ayan dumadalo yung yung apoy. Di ba? Ayan ang pagkakaiba ng aming gym po sa ibang mga fitness gym dito sa Albay. Kitang-kita po dito yung Mayon Volcano na until now nag-iirap pa po. So ito po mga kababayan yung sabi ni Martin Romualdez. Sabi niya, tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin. At hindi lang mga kababayan si House Speaker Martin Romualdez ang nagsalita na ngayon. Maging yung anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Congressman Sandro Marcos. I think ito pa na po ang simula na puno na yata sa pagmamalabis ni Maudigs. Kailangan na niya na manindigan. Ito po yung sabi ni Congressman Sandro Marcos. Sabi po niya, there were threats against one of the House members in the House itself, anya. House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos says during the consideration of House Resolution number 1414 that there were threats against one of the House members and the House itself during a break. Naniniwala siya mga kababayan that a resolution is a show of solidarity not only towards House Speaker Martin Romualdez
but for the institution as a whole and its sanctity anya. Marcos did not give the exact date or the name of the TV network where the threats were made, but he said that some words were said to malign the reputation of the House of Representatives. Kita ninyo, sabi ko sa inyo mga kababayan, kung mabiyak man po yung unit team, ang may kagagawan po yung tatay ni Inday. Di ba? Hindi po tayo na mga vloggers na sumusuporta sa ating Pangulong BBM. BBM. Hugas kamay na naman pa ako. Poncio Pilato na naman po tayo. Di ba? So ito po malinaw na talagang hindi na po nagustuhan ng mga Marcoses. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man po kumikibo pa. Hindi man po kasi palaawa yung ating Pangulong Bongbong. Kahit noon pa inaaway siya ni Mau Diggs, siniraan pong siniraan. Ngayon po yung House of Representatives, yung siniraan ni Mau Diggs, ay hindi makakapayag noon ang leadership ng House of Representatives. So nag-adapt sila ngayon ng resolusyon, although hindi man po pinapangalanan kung sino yung nananakot, pero public knowledge po. Di ba? Alam na ninyo kung sino? So sabi diyan, the House Resolution number 1414 upholds the integrity and honor of the House of Representatives and expresses appreciation in solidarity in support of the leadership of the House Speaker Martin Romualdez. It was adopted by the House of Representatives ngayong araw na to, November 6. Yun mga kababayan ang breaking news ngayon. So tama lang po ito na aksyon na ginawa ng Kongreso. Kasi sobra na yung ginagawa mga kababayan sa Kongreso ni Mau Diggs. Dahilan lang po mga kababayan sa pagsumbong. Nagtantrum mga kababayan si Inday. So imbes na sawayin ng ama ng magsumbong, nag-amok din yung tatay. Di ba? Umatake po sa Kongreso. Kaya sabi po ni Martin Romualdez dito, ito po, basahin ko sa inyo itong statement as published by Philippine Daily Inquirer. Magkaiba man na anya tayo ng pananaw at paniniwala, nagkakaisa tayo na tumitindig kung inaatake ang ating institusyon. Hindi natin anya papayagan ang sino man na pigilan tayo sa pagampan ng ating mandato sa ating mga kababayan anya, pahayag ng speaker. Tatayo ako laban sa sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Palinaw po na patama kay Mau Diggs. Titindigan niya ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Matigas mga kababayan na pahayag ng Speaker of the House na sabi ko nga mga kababayan, malamang siyang babasbasan ng ating Pangulong Bongbong pagdating po ng 2028 presidential elections. Ano tingin po ninyo mga kababayan? Tama yung mga analysis natin? Ngayon, si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, member ito ng PDP Laban at isa sa mga nag-sponsor ng House Resolution 1414. Diretso na rin po mga kababayan na nag-resign as member ng PDP Laban ni Mau Diggs. Ayan po, na katabi ni Digong. Siya yung pumalit na Senior Deputy Speaker nang idimot po si The Little Girl. Diba? Nang matunugan mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez na may plano siyang ikodita na nagresulta sa Tambalos-Los issue ni Inday. Ito yung mga developing story mga kababayan. 10 minutes pa lang. 10 minutes ago. Sabi dyan, GMA ungab not among authors of House Resolution supporting Romualdez. Alarms na this. 7 of the 9 deputy speakers have authored House Resolution
number 1414, to uphold the integrity of the House of Representatives and express support for Speaker Martin Romualdez, Deputy Speakers Gloria Macapagal Arroyo, and Isidro Ongab, Davao City, 3rd District, are not among the authors. Siyempre naman po. Di ba? Alam na po kung sino yung mga kakampi ni Speaker at kung sino yung mga members ng bandang The Platters. So sabi dyan, 7 Deputy Speakers who authored the resolution are Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., Pampanga 3rd District, yun ang pumalit kay GMA, and Deputy Speakers Ralph Recto, Camille Villar, Duke Frasco ng Cebu, Roberto Puno ng Antipolo City, Christine Singson Mihan ng Ilocos Sur, at saka si Raymond Mendoza, TUCP Party List. O ngayon, yung iba pang mga authors are Majority Leader Manix Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan, Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, siyempre, na nagsalita na rin po, and Representatives Yeda Romualdez, yung asawa siyempre ni Speaker, Jude Asidre Saldico, yung taga rito di sa amin, ako Bicol Party List and Chairman Committee on Appropriations, Ace Barbers, Toby Chanco, Angelica Natasha Ko, Brian Yamsuan, Eldrey Villapuerte ng Camarines Sur, Albert Garcia, Johnny Pimentel, JJ Romualdo, Jack Doabit, Mark Inverga, and Joboy Aquino. So, si The Little Girl, mga kababayan, hindi kasama siyempre sa author. Kasi po, barkada ni Inday, barkada ni Maudigs. Di ba? Talaga niya, Mr. Maravillas, diretso nang mawawasak yung unity. Sabi nga natin mga kababayan, kung mawasak yung unity, hindi man po tayo yung dahilan. Ang dahilan po niyan, sila. Sino anyang sila? Yung kampo po ni Maudigs. Unang-una si GMA. Kasi yung nauna na nag-ambisyon mga kababayan. Tapos sinundan ni Inday, sumaklolo kay GMA. Tinawag si Martina Tambaloslos. Although hindi man niya pinangalanan, pero pinaringgan. Tapos nag-speech si Inday. Ayaw nang isama yung middle name ni President Bongbong na Romualdez. Tapos umangkla, hoping na yung confidential funds po nagipagbalikan. Yung confidential funds, mga kababayan, i-approve ng House of Representatives. Bigla pong tinanggal kay Inday. Ayun. Nang wala, mga kababayan. Na-discovery po kasi ng Kongreso na matindi po kung gumastos si Inday sa confidential funds mula pa ng mayor. Yung mag-ama, at siyak mga kababayan yung Kongreso nang malaman na 11 days po linunok yung 125 million. Pero tama naman, sabi nga natin, yung desisyon ng Congress. Hindi man po kailangan ni Inday ang confidential fund. Kasi po, mas kailangan po ng mga security agencies. Kaya nga sabi natin, nagustuhan yung desisyon ng buong Kongreso. Kaya doon sa latest survey ng Tugon, Okta Research, tumalon yung ratings po ni Martin. Tapos yung ratings naman po, trust ratings ni Inday, lumubog ng 12%. O diba? And because of that, natuwa po yung buong Kongreso na nagugustuhan ng ating mga mamamayang Filipino ang trabaho ng leadership ng Congress. Talaga namang napakaganda ngayon ang takbo ng Kongreso. Talagang siya pong naaasahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang katuwang sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Galit po yung mag-ama. Hindi matunawan hanggang ngayon. And with that, ngayong araw na to kasi yung pag-resume ng sesyon ng Kongreso. So nag-usap-usap sila. Hindi niya pwedeng ganito. Hindi maaring
basta na lang tayong tatakutin. So nanindigan na po yung buong Kongreso sa pamumuno mismo ni House Speaker Martin Romualdez. So ito po yung naging statement ni Congressman Dong Gonzales. Sabi niya, I will resign now as member and officer of PDP Laban. House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. resigns from PDP Laban after saying that former President Rodrigo Duterte called the House of Representatives rotten. Gonzales made his resignation during the resumption of the session of the House of Representatives in response to a question from Liberal Party President in Albay, 1st District Congressman Ed Silagman. So yan po mga kababayan. So tinumbok na po ni Gonzales, ni Dong Gonzales, si Maudigs na siyang nag-threaten sa Kongreso at tinawag yung buong Kongreso na bulok. So mga kababayan, I think yung ating prediction po na hindi na magtatagal, baka si Inday po mag-resign na rin as DepEd Secretary. Sabagay, wala man po wala mga achievement si Inday other than yung pagtanggal po ng pagtanggal ng mga dikit-dikit sa dingding ng classrooms. Makita mong achievement ni Inday yung pag-akyat sa Mount Apo, tapos yung Osmeña Peak sa Cebu, saka bumili po ng snake plant sa Quezon City. Mayroon ngayong other than yung paglagay niya ng mga satellite offices, pero sa Office of the Vice President ba po yun? Si Parado. Para yon siguro sa 2028. Preparasyon po sa 2028. So bakit niya Mr. Maravillas tuwang-tuwa ka? Lagi man po akong masaya. Masaya kayata Mr. Maravillas pag nawasak yung unity. Malungkot po ako kasi may mga taong ambisyoso, hindi magtrabaho muna. Napaaga yung politika, di ba? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, trabaho lang ng trabaho. Si Martin Romualdez, trabaho lang ng trabaho. May nag-ambisyon po mga ganit. O, di ba? So, ang problema po wala sa Marcos Romualdez. Ang problema po sa kanila. Dahil sa maagang pag-aambisyon, yun ang masama doon. At sa sobrang gutom sa confidential. sobrang pagmamahal pala para mas magandang pakinggan. Sobrang pagmamahal po sa confidential fund. Yung pagmamahal nila sa confidential fund po ni Inday, parang pagmamahal ng baboy sa kaning baboy. Dito sa amin yung tawag niyan sa Bicol, ang pagkamuot ko anya sa imo, gari pagkamuot kan urig sa sagmaw. What? Ang sagmaw po dito yung kaning baboy. Kung paano minamahal ng baboy yung kanyang kaning baboy. Ganon ang nangyari po. Anyway, yun man lang po mga kababayan, baka magwala na yung mga DDS. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.